At ito na nga, magandang umaga. Papunta na kami ngayon sa US Embassy. Ihatid kami ni Delmer. At magte-train kami muna sa Nanaimo Street. And then, samahan nyo kami. Sana ma-approve sa US visa. Ano ni? Hindi ako na-approve. Seryoso? Ay, tingin. Siyempre, approve. Kinuha Approve? na nila yung passport. Kinuha na nila. Ano sabi sa'yo? Sabi, ano daw? Ano? Gagawin mo sa US. Ah, Sabi ko, magpapakasal ako doon. ha? Hindi nga. Ano tinanong lang sa'yo? Ano tinanong? sa akin, anong trabaho ko dito? Okay. Tapos, are you a student? Sabi ko, yes. Tapos sabi niya, saan ka nag-aaral? Anong inaaral mo? At saka, anong gagawin mo sa US? Ayun lang. Sabi ko, honeymoon trip. Sabi niya, congratulations. Your visa is Wow. Ilang oras yung pinila mo dito? siguro yung pila, medyo matagal yung pila and verification. Okay. Kasi meron pang 4th floor, tapos meron pang 20th floor. So, total siguro mga 15 minutes. Pero yung Okay. interview- Yung sa likod mo yung pila, di ba? Pila. Tapos ayun yung ito yung US Embassy. Pero yung interview is nasa lang, mga minutes, gano'n. 3 minutes na interview. Oh, tapos parang hindi man lang sila titingin sa'yo, gano'n. Parang nakatutok lang sila sa Relax sa lang, computer. relax. Oo. So parang ikaw, ano ba to? Nakikinig pa to yung parang Okay. so, yun. Pero Congrats. At, ayun na nga. So, natapos na nga tayo dun sa interview. At, dahil bukas pa kami babalik ni James sa Victoria, mag-iikot-ikot muna kami dito sa downtown. Lulubos-lubusin namin. downtown? Yeah. And, also, bibigyan namin kayo ng mga tips and tricks. At, kung paano kumuha ng appointment. So, pupunta muna tayo. Kakain muna tayo, babe. No? Sa takakain. Nagugutom kami ni baby. So, maghanap kami ng buffet. And pagkatapos, yun nga, habang kumakain, magdi-discuss tayo kung paano kumuha ng appointment, gaano katagal ang waiting time, anong mga tinanong sa akin sa interview, paano ko siya sinagot, and ano pa. Yan lang. Yeah, kasi this video is all about having a US visa in Canada as an international student. So, ayan. Sobrang tayo nag-enjoy dito sa Vancouver. Parang nakakamiss kasi talaga yung city life. Talagang iba siya. Yung Sa maganda kasi dito sa Victoria. Vancouver, may city life ka, then at the same time, meron ka rin yung parang medyo, ang tawag doon, Mountain, nature, gano'n. So, ayan, medyo maraming tao ngayon sa downtown kasi nga syempre papasok sila sa work, magkakabol ng time, pero ayun. So far as a turista, talagang nag-enjoy kami. So yun, saan tayo kakain? pupunta tayo dito. Diyan tayo kakain ng buffet, pero tatanungin muna natin kung magkano yung buffet. Baka mapasubo si Jeannie. Ha ha ha! Di ba doon? Ayun, magtanong tayo. Hi! We just wanted to ask if you have like a buffet for... Yes. Right? Sounds good. Alright, great. Thanks. Nasa 30 to. 35. Okay ka na? Go ka? Ayun. Oh, sige. Tingnan muna natin. Tapos, isa tayo. Sige, videohan. Okay, bacon, sausage, wedges, egg, parang hindi siya worth it. Konti lang, yan lang. Para
So, hindi kami natuloy sa Fairmont kasi ang mahal, tapos ang konti ng selection. So, dito na lang kami sa Denny's. Ano na ba ngayon? $4 lang pala. Hindi. Sa August 2. At August. Hello. Yep. Kakaiba yung hash brown pala. Bakit? So, celebration lang to sa approval. God's favor, no? So US, see you this year. Kasi yung US naman. See you next week. See you next week. Hindi kasi Seattle naman dito, ang lapit lang. So, sa kabilang dagat lang siya. Island. Tama. So, pwedeng mag-ferry. So, siguro next, namin. Next off. Seattle. Next off ba? Pero yaman ni Next April. off. Yaman ni April. Again, yung footsteps ko. So, nandito pa rin tayo sa Vancouver. Nandito tayo sa Canada Place. Kung saan, Port of Vancouver. ayan, kung saan dito dumadaong ang mga Mga cruise ship. Cruise ship. Cruise ship. So, ayun. Sobra talagang na-enjoy ni Jim yung Vancouver at mukhang uuwi na ako mag-isa. May iwanan na si April. Ikaw ang ipapaiwan dito. So, isa to sa mga tourist spot, no, ng Vancouver. And parang nandun lang yata yung downtown. So, malapit lang rin to sa downtown. Tangin, nasa downtown tayo. Hindi, wala tayo sa downtown. Nasa downtown tayo. Wala nga. Kulit. Kulit eh. Paano kita kay tita eh? I-share lang ni April sa atin kung paano yung process, paano na-approve yung visa niya, no? So, una muna is magpa-appointment. So, kailangan, as soon as you come here, magpa-appointment pa kayo kasi it takes 1 year. Ang 1 waiting year? time is 1 year. Okay, paano ba magpa-appointment? So, punta lang kayo sa US government site, Canada. And piliin nyo yung option kung saan kayo malapit, kung saan nyo gusto magpa-appointment. And then, i-upload mo yung documents mo, I think. Mag-ano ka pala, mag-fill up ng D-160 form. So, yun yung kailangan. Saan ko makukuha yun? Ano yun, meron yung, parang merong form na na-upload doon mismo sa website. Sa website nila. Again, lalagay namin yung website yan. Okay. Tapos, kailangan mo ng proof of, I think, kailangan mo ng proof of income. If I recall, nag-upload ako ng bank statement. And then, lalagay mo lang doon yung permit ID mo, yung doon sa Canada permit, student permit mo. Tapos, purpose of visit, yung sa amin, yung pinili namin, of course, tourism. B1, B2, which will give you 10 years of tourist visa. And then, yun na, a week before your appointment, kailangan mo nang i-print out yung confirmation of your D160, tas yung photo na kailangan mong dalhin, and then your original passport, tsaka yung study permit. Tapos, So, yun yung mga kailangan. yun yung mga requirements. So, pagdating ko dun sa mismong US Embassy, nagpumila kami by time appointment. Tapos, dinouble check nila kung accurate yung mga documents namin. And then, after nun, interview na. So, sa interview, ang tinanong lang is, what do I do for a living? Kung anong permit yung hawak ko dito sa Canada, hiningi yung passport ko, anong reason na pagpunta ko sa
US. Ano sinabi mong reason? Sabi ko, honeymoon. So, Saan? sabi niya, congratulations. Oh. So, Sabi ko, guys, honeymoon sa Las Vegas. so sa mga single dyan, huwag niyo sasabihin honeymoon. Kasi malalaman naman nila kung pwede. Oo, kasi syempre, sa sobrang tagal ba naman, 1 year ba naman yung appointment time. So, for sure, nag-background check na sila, di ba? Oo. So, usually yun yung nalaman namin, no? Hindi naman pala sila yung nagde-decide on the spot. Pag nagpasa ka na ng appointment, nagbayad ka na for your appointment, and then may mga kailangan ka nang i-submit, di ba? So, syempre, Parang may background check. may background check na yun. So, usually Pero, formality na yung mga yes or no. oh, pero minsan, syempre, ano pa rin, kumbaga, make or break pa rin, depende sa sasabihin mo, depende sa body language mo siguro, pag Yun. kinakabahan ka, gano'n. Depende pa rin sa aura mo, guys. So, Oo. ako, for me, tingin ko, ang tip ko dyan, Mag-smile. Yun yung ginawa ko kanina eh. mag-smile ka. Usually, pag nasa, kunwari ganito ako based sa experience ko, kung nasa ano ka pa lang, di ba before ikaw, merong interviewin bago ikaw, di ba? Tama. Tinitignan ka na, kahit Yung body nakaupo ka pa language, lang, yeah. tinitignan ka na ng officer, di ba? So, kailangan confident, gano'n. So, make sure mo na ready ka. Yeah. Kasi usually, di ba sa atin parang kinakabahan ka, so nakaka-affect yun. Yes. Depende pa yun sa mood ng officer. So, dapat positive aura ka. Dapat, Actually, yung officer kanina, parang mataray siya, lalaki. Pero, kailangan, pag nagtanong siya, sagot ka kagad. Kasi, huwag pa utal-utal. mahaba yung araw nila. Marami silang ini-interview everyday. So, may inis sila pagka ang tagal mo ibigay yung documents mo, Yes. hindi ka prepared. And guys, huwag pa utal-utal. And yun nga, guys, so huwag pa utal-utal at saka huwag paligoy-ligoy. Straight to the point, hindi mo kailangan na Mabulaklak. mabulaklak. Madalas, kung sino yung mga na-interview namin na ang sagot lang talaga nila, one word, like, saan ka pupunta, like Disneyland, yun lang. Hindi yung parang, kailangan mo kumpletuin yung sentence at saka well-versed. Hindi. Yun yung parang mga red flags pa. Diretso, kung sa'yo yan, sa'yo yan. At saka ang usually yung misconception natin na may mga times na pag na-reject ka, ay, na-reject na ako, wala na, red flag na ako. Hindi. Try and try. Yes. Siyempre, yun nga lang, may gastos. Pero usually, marami kaming nakausap na mga second or third try nila, approve. Tama. So, yun. Correct. Pero, yan, congrats kay April. Salamat. So, after a week daw nila papadala by post yung passport ko. Wow. So, yun na naman guys, no? Another blessing, achievement unlocked. So, lahat lang ng glory sa Panginoon, no? Amen. Thank you, Lord. So, lahat lang ng glory sa Kanya. So, yun, kaya pinush namin yung mag-US. Kasi, eto yung... So, guys, for me, ito yung kinaganda sa Canada. Ay, tama ba? Oh, ito yung kinaganda sa Canada, guys. You're getting the best of both worlds, di ba? Both. Okay. Yan. You're getting the best of both worlds. Yan. Okay. Kasi bakit? Border mo na yung US eh. Kadalasan, 'di ba, pwede ka na, no? By car, ferry, by road, by ferry, by road, car. or by plane. So, napakamura ng ticket. So, kung gusto mo, katulad niyan, nag-decide, sabi ko kay April, kasi nag-apply siya ng work ngayon. Pumatawag siya for her next work, next job. Before siya mag-resign, mag-leave siya ng mga 4 days. So, magli-leave din ako ng 4 days. And plan namin is to go to Seattle. So, panibagong adventure na naman tayo. Punta na naman tayo doon. No? Cotitar. Naman. Yan yung mga nagtatrabaho dun sa, I don't know. Parang ganda ng workstation nila, no? Nakita mo yung video. Ayan, no? Tapos, ito yung view nila. Wow!